Hello Aquarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano na ang kondisyon ng relasyon nyo ng person mo. Ang feelings mo, ang feelings ng person mo. At sa huli, kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Taking back your power. Nasa sitwasyon ka na matagal ka nang nananahimik kasi ayaw mong makasakit ng damdamin ng iba. Kumbaga, nagtitiis ka sa sitwasyon. Alamin natin kung bakit yan yung ipinakita na card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Yan yung mystical card mo at alamin natin yung situation mo. Gumalaw yung card, diba? Kasi madulas tong card na to eh. Tapos ang nipis pa niya, kaya ang hirap balasahin. Itong 6 of Pentacles, nakadalawang cards ka na, mapagbigay ka talaga na person. The Fool, ayan ang bilis, Knight of Pentacles. At saka sa mga cards mo ipinapakita rin na mas importante sa'yo yung ngayon. Kasi ikaw yung person na responsable, nakadalawang cards ka na. At saka pinapakita rin na yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, hindi pwede sa mahina ang loob. Ikaw kasi malakas yung loob mo eh. Ayaw mong mag-alala yung mga kaibigan mo o kaya pamilya sa nangyayari sa iyo. Sa career, pati financial, nagiging maganda yung pasok sa iyo kasi ang ilan sa inyo marunong ka makisama. At saka yung kasipagan mo sa trabaho, unti-unti nagkakaroon ng magandang resulta. At saka sa mga walang trabaho, matagal pa bago dumating yung trabahong hinihintay mo. Kaya kung ano yung meron sa iyo ngayon, yun muna yung bigyan mo ng pansin. Ang ilan sa inyo, may posibilidad na yung hinihintay mong trabaho ay sa ibang bansa kasi merong travel itong cards mo eh. Ang ilan naman sa inyo, anuman ang estado ng relasyon mo, may posibilidad na mag-travel ka. Pwedeng uuwi ka sa Pilipinas or aalis ka papunta sa ibang lugar. Sa mga nasa relationship, merong give and take ang relasyon nyo ng person mo. Maayos ang relasyon nyo ng person mo base sa tatlong cards na ito. Pero tingin ko, mukhang ikaw yung nagbibigay ng kapayapaan sa relasyon nyo kahit na merong issue. May mga Aquarius kasi na gusto yung relasyon ay private. At saka pinapakita sa mga cards mo na hanggat maaari, gusto mong mas lalong mapatibay at saka magtagal yung relasyon nyo ng person mo. Pero kahit dito sa mga cards, ang ilan sa inyo, feeling ko nililihim mo. Pero okay lang yan, basta kaya mo yung sitwasyon. 666, a warning of negative thinking. Kaya yan yung angel number kasi ang ilan sa inyo na single, ang nagpapadelay sa sitwasyon mo para magkaroon ng bagong relasyon ay yung mga negative issues sa past. Huwag ka masyadong mag-worry kasi yung mga mabuting pinapakita mo sa kapwa mo ay sinusuklian naman. Ang ilang single naman makaka-experience ka na playful na love.
Yung potential person na makikilala mo, hindi pa siya ganun kaseryoso, pero magiging happy ang relasyon na bubuuin. Ito yung card ng person mo, Life Review. Pinapakita ng card na ito na mas piliin mo yung mga experience na nagpapasaya sa iyo. At saka mag-focus ka sa ikakabuti mo at ikakabuti ng kapwa mo. Ituloy ko na guys para sa mga single. Ang ilan sa inyo, yung kaibigan mo, magiging karelasyon mo. Kasi may mga single na ready ka na para mag-commit sa relasyon. At yung person na makikilala mo, loyal siya at saka gusto niya yung pang long term na relasyon. Yun yung darating na person. Pareho kayo ng person mo at saka ang bilis din ipakita. 3 of Pentacles, 4 of Cups, 10 of Cups. Sa cards mo at saka sa cards ng person mo, pinapakita na pareho kayong estudyante. At saka itong person mo, kapag nagpaplano siya, yung pang long term na goal, 2 cards na yung nagsasabi. Kaya lang, syempre, hindi naman palaging umaayon sa person mo yung kapalaran. Meron din siyang mga namimiss na oportunidad at isa ito sa ikinakalungkot niya. Kung nagkakaroon ka man ng problema sa karir mo, sa business mo, sa financial, matatabunan lahat yan ng maraming oportunidad at tagumpay. Itong 3 cards na kasi na ito ang nagsasabi na magiging maganda yung daloy ng financial sa iyo. At saka magkaroon ng mindset na may pasasalamat dahil sa mga nangyayaring magandang sitwasyon sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, kasi magiging busy ka, magiging maganda yung takbo ng pamumuhay mo, pero kailangan mas magbigay ka ng oras sa pamilya mo or sa person. Kung hindi kayo magkasundo ngayon, meron pa ring good news na darating sa buhay nyo ng person mo. At kung ang ilan sa inyo hindi ka masaya sa relationship nyo, sabihin mo agad ito sa person mo kasi problema nyo ito. Hindi pwedeng ikaw lang yung magbibigay solusyon sa sarili mong happiness. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, pinapakita na yung bang hindi ka kontento sa nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Pero huwag ka masyado magpaka-focus sa negatibo. Tingnan mo din yung mga magandang nagawa ng relasyon nyo ng person mo sa buhay mo. Kasi maganda yung mga cards mo Nagkakaroon ka lang ng konting problem. Yung relasyon niya ng person mo, nakadalawang cards na magkakaroon kayo ng long-term na relasyon. Ito yung angel number mo. 252. Urge you to be courageous, self-confident, and adventurous, and step out of your comfort zone and take risk in your life. At saka, lakasan mo rin yung loob mo at huwag padala sa mga negatibo. At sa mga single, nakadalawang cards ka na yung friendship magiging relationship. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ganun din. Bago kayo naging couple, naging magkaibigan muna kayo. Ang ilang Aquarius kasi ay friendly. Nakikisocialize ka. Hindi dahil sa gusto mong maghanap ng karelasyon Yun lang talaga yung natural na ugali mo. Ito naman yung card mo para sa relationship. Being bound.
Ang ibig sabihin nito ay huwag kang mag-isip ng mga negatibo at saka kung ano yung puna ng ibang tao sa iyo. Kasi makakasira lang yan sa mga plano mo at saka paniniwala. Lalo na kung hindi naman labag sa Diyos yung mga decisions mo. Sa mga nagkahiwalay at saka sa mga single, nakadalawang cards na may person na magbabalik. Ito yung person na sobrang mong minahal pero hindi niya sinuklian at mababaliktad yung sitwasyon. Magtataka siya, bakit ang bilis mo siyang kalimutan? Siya na yung magkakagusto sa iyo. Matcha-challenge yung person kung magugustuhan mo pa ba siya ulit. The Chariot, Ace of Wands at Knight of Cups. Sa mga cards na ito, pinapakita na nasa next stage ka na ng buhay mo. Nagkakaroon ng positive movement. Pero binibigyan ka ng warning na kailangan ng balanse sa anumang area ng buhay mo para hindi masira yung mga plinano mo or nais sa buhay. Sa health, ang ilan sa inyo matagal bago ka makaka-recover. Pero kailangan ng patience at saka yung maging matatag. At kung ang ilan sa inyo nag-exercise ka o kaya nagda-diet, kailangan unti-unti, huwag biglaan. Lalo na kung hindi naman sanay yung katawan mo sa pag-exercise or hindi mo alam na pregnant ka. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, magkakaroon kayo ng, nakaano ka na nga 3 cards na may long term ang relasyon nyo. At saka pareho kayong nagpupursige na maayos yung problema or hadlang sa relasyon. At para naman sa ilan, nakadalawang cards ka na, nalakasan mo yung loob mo sa anumang sitwasyon na kinakaharap, single ka man or nasa relationship. Kasi kung tatakasan mo yung problema, sa ibang parte ng buhay mo naman ito darating para ayusin mo. Ang ilang single naman, naka-move on ka na pagkatapos ng mga nangyaring negatibo sa nakaraan at magkakaroon ka ng bagong relasyon. Sa mga single, naka-3 cards ka na yung next na makakarelasyon mo ay seryoso na person. 202. Good luck to you as your efforts bring your thoughts to life and you are on the right path. At saka nga pala guys, hindi ko nabanggit sa inyo, yung card mo ay meron milagrong darating sa iyo. Pero yung card ng person mo, blessing. Kapag kasi blessing, mas marami kasi natural na nangyayari sa buhay mo. Pag milagro, yun yung ibinigay ng Diyos sa iyo, kumbaga regalo. Reward para sa itinulong mo sa kapwa. Itong additional card na 2 of Pentacles, magkakaroon na ng balanse sa buhay mo. Kaya huwag takasan yung problema, magpatuloy sa positibo para magkaroon ng pag-unlad sa iyo, magpapatuloy. Itong The Hermit naman ay warning na huwag kang paapekto sa mga negatibong sitwasyon. Kailangan din mag-step back o kaya makapag-relax para maharap mo yung sitwasyon. Itong The Hierophant naman ay magkakaroon ka ng long-term na relasyon, pang-4 na card mo na ito. Kung hindi mo man makatuluyan yung person ngayon, merong darating.